Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang aga nyo naman po umatin ng church. Ano pong problema? Ang aga nyo po. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang aga mo. Check mo nga, baka tulog pa yan o nananaginip pa. Amen? Opo, kaya nga po natin inagahan kasi po may scheduled power interruption. Tama po ba? At mamaya ulit, no, maaga din yung second service natin. At least maaga tayong makakauwi at maaga tayong makakatulog at magpapahinga. Amen? Magpapahinga nga ba? Sabi mo sa tabi mo, pahinga ka today. Okay, sige po, hindi ko na po patatagalin. Today is a very special day. Okay, kaya po ako nagsuot ng ganito. Hindi na nga ako masyadong makahinga. Biro lang po, no? So we are so blessed today because we are about to celebrate our Pastor's Appreciation Month. Palakpakan naman po natin ang mga pastor. So year after year, the church has the opportunity to appreciate and highlight of, diba, all of our beloved pastors. Okay? Not just here in Lighthouse po, pero buong mundo. Okay, of course, bilang pastor ng simbahan, isa po ako excited sa event na ito. Pero alam nyo ba, nakasunod sa excitement, ay lungkot. Kaya sa akin, bakit? Kasi not everyone appreciates this kind of event or practices by the church. So ang tanong po, bakit nga ba hindi na-appreciate ng ilan o nami-misinterpret ng iba itong pastor's appreciation? Bakit? Dahil sa misrepresentation na maraming pastors about Christ. Bakit? Kasi maraming pastor ang hindi naman mukhang pastor. Tama ba? At maraming mga pastor ang hindi kagalang-galang na pastor. At marami din na misinterpret ng mga church members ang blessing the pastors. O kaya naman hindi naintindihan kasi ng ilan bakit nga ba kailangan na i-appreciate o i-bless ang ating mga pastor. Tama po ba? Okay? So parang may naisip na naman kayong pastor na nasa isip nyo, di ba, na nakulong lately. Sino ba yon? Pastor, wag nyo nang sabihin. So I am here today to speak to our pastors and speak to every believers and possibly even non-believers of Christ. No? Kasama natin online. Okay, hindi pala, no? Believers din pala yung mga kasama. Kung may mga first-timers kayo, at least maintindihan po natin to. So this message po aims to encourage our pastors to represent the right way and to teach every believer a biblical approach towards every pastors. So join me po on our message this morning entitled Biblical Pastors Appreciation. Palakpak naman po sa Panginoon. So, alam ko excited na kayo kaya bibilisan ko na. Okay? 10 minutes lang yung preaching ko para mabilis lang tayo. Okay lang ba yon? Parang ayaw po ninyo. No? You want more? Extend pa? 15 minutes. You want more? Sige, 20 minutes. So, sige po, before anything else, let's pray. Lord, we thank you for a great day that you have given us. Today is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. We thank you for this opportunity to be in this place, especially to celebrate this very important, Lord, a day for us, pastors and men and women of God. And I pray, Lord, maintindihan namin itong mensahe at ma-celebrate po namin ito ng buong puso biblically. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin natin ang main text natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 1 to 18. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. Wow. Next. This is my defense to those who sit in judgment on me. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take a believing wife along with us as to the others apostles and the Lord's brother and Cephas? Hindi po yun yung sopas, ha? So, is it only I and Barnabas who lack the right to not work for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat its grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Next, do I say this merely on human authority? Doesn't the law say the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned? Next, surely he says this for us, doesn't he? Okay? Yes, this was written for us because whoever plows and threshes should be able to do so in hoping of sharing in the harvest. Next, if we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap material harvest from you? Okay? If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? Okay? But we did not use this right. Next. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Don't you know
that those who serve in the temple get their fruit from the temple, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. But I have not used any of these rights. Next, and I am not writing this in the hope that you will do such things for me, for I would rather die than allow to deprive me of this boast. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have received. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? Sabay-sabay po nating basahin. Just this, that in preaching the gospel, I may offer it for free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. God bless His word. So the background of 1 Corinthians, the book of 1 Corinthians was a letter from Paul to the Corinthian church written in the spring of AD 53, 54, or possibly 55. So dalawa lang po ang reason, no? May mga, sa Bible po, nung nag-aral kami ng Bible school, laging may dalawang dahilan bakit sumusulat, no, ang isang writer, o bakit may mga ang tawag sa mga to, may letter, okay? Unang-una, commendation na dapat purihin. Kunwari, may isang church, ganda ng ginagawa niya, so pupurihin siya. So sumusulat ako para purihin siya na, hey, good job, ganda ng ginagawa niya sa church. Or possibly, okay, meron naman saan na tayo? Or possibly may problem na kailangang i-address at ayusin. So probably commendation or probably kay problem. And in this case po, sa binasa nating text kanina, dumating kay Paul ang balitang merong rivalries inside the church that causes division at hindi nagiging effective witness ang mga members of the church sa mga unbelievers. At isa sa bagay na inaddress ni Apostle Paul ay yung issue po sa rights na dapat bang makareceive ang mga pastor o apostle ng support financially from the church or from the people inside the church. At ano nga ba ang dapat attitude ng isang pastor toward his rights? So ngayong umaga, are you excited? Pag-uusapan natin the biblical truths on blessing the pastor. So biblical truths on blessing the pastor. Number 1, okay, nakatotohanan, truths on blessing our pastor is, sige next, may karapatan ng pastor na suportahan ito ng church sa kanyang pangangailangan. Okay? So yan ang unang katotohanan. Yan po ang sabi ng Bible. Hindi po sinasabi yan. Pero ayon sa Bible, may karapatan daw ang mga pastor na suportahan ito ng church sa kanyang pangangailangan. So sabi sa verse 3 to 4 at verse 7, ito ang sagot ko sa mga kumu-question sa akin. Wala ba kaming karapatang suportahan ng church ang pangangailangan namin? Verse 7, sino ba namang sundalo ang nagbabayad ng sarili niyang gastos habang nagsaserve siya sa army? May nakita ba kayong pulis na binigay niya ang buhay niya sa bansang Pilipinas tapos pamasahe pa niya, gastos pa niya? Di ba, pati pambili ng barel, di ba, pag siya'y na barel, kailangan magpa-hospital siya. Ganon po ba? No. Gastos yan ng government. Tama ba? May nakita ka na daw ba na nagtatanim ng ubas na hindi siya kumakain ng tinanim niya? May nagtanim po ba dito na wala kang karapatan, di ba, nakainin yung tinanim mo? Siguro wala kang karapatan kung hindi naman nakakain yung tinanim mo. Tama po ba? O kaya naman yung puno na yan ay hindi sa'yo. Pero pag tinanim mo yan, kailangan mo lang kainin. O may karapatan ka. O may nag-aalaga ba ng mga tupa tapos hindi naman nakikinabang sa gatas nito? O meron po ba kayong mga alagang manok tapos ayaw niyong kainin? Hindi, pastor, yung asawa ko lang, bawal niyang kainin. Ako lang yan. Iba namang usapan yon. Tama ba? So unang-una, may karapatan ng pastor na suportahan ito ng church sa kanyang pangangailangan. Sige, balik niyo yun para makita nila ulit. So our pastors serve, plant, and take care of our local church. So without them, wala pong magpapalago at walang mag-aalaga sa simbahan. So kung rights ang pag-uusapan, of course, karapatan po ng mga pastor ang masuportahan kaysa kanilang pangangailangan kasi tinatrabaho nila ang simbahan. Po ba? Yan. So that's the first rights. So mamaya may lawyer tayo dito, magpipirmahan tayo. Hindi, joke lang po. No? Pangalawa, okay, na biblical truths on blessing the pastor. Number 2, kung nagtatanim ang pastor ng spiritual na bagay sa church, maganda, picturean nyo na lang po, no? Dapat lang na umani ito ng material na bagay sa church. Itin ko, kung nagtatanim ang pastor ng spiritual na bagay sa church, dapat lang na umani ito ng material na bagay sa church. Okay, sabi sa verse 11,
kung nagtatanim kami ng mga spiritual na bagay sa inyo, sobra na ba kung umani kami ng mga material na bagay galing sa inyo? Okay? So sige, balik natin para makita nila ulit yon. The church, specifically our pastors, teaches us the Word of God. Tama po? Isa po sa main na trabaho ng pastor ay nagtuturo, nagbabahagi, nagsishare ng words of God. Yan naman po ang primary work ng isang pastor. And through this, nakakakain ang ating spiritual na katawan. So anong ginagawa ni pastor? Nagtatanim ang mga pastor, next, ng mga words of God, okay, prayers, declarations, prophetic words, rebukes, and encouragement that empowers our spirit being. Yan, magugulat kayo, si pastor, pinagpipray ka, so nai-empower ka. Tama po ba? Si pastor, nang di-declare sa'yo, nangyayari sa buhay natin. Pinagpipray tayo. Sometimes the pastors has the ability to, di ba, to say prophetic words. Alam mo, nakikita ko, ganitong gagawin ng Panginoon sa'yo. O sometimes, masakit minsan magsalita si pastor. Bakit? Kasi tinatama tayo no? The pastor rebukes us and sometimes, and most of the time pala, encourage us and empowers our spirit. Kaya di ba, ano nangyayari? Pag nakakausap natin si pastor o meron tayong naririnig na mga preaching ni pastor, di ba? Nabubuhayan ka, lumalakas, bumabalik ang sigla. Amen? At kung nagtatanim kami ng mga spiritual na bagay, so those things are called spiritual, no, na blessing. These are spiritual blessings, no? Pagtatanim ng words of God, prayer. So kung nagtatanim po kami sa inyo ng mga spiritual na bagay, sabi ng Bible, hindi ba okay lang din, di ba, na makatanggap naman kami sa inyo ng mga material na bagay? Amen? Okay po ba 'yon? At pangatlo, okay, na biblical truths, okay, about blessing the pastor is dapat tumanggap ang pastor ng ikabubuhay nila sa church. Okay, dapat tumanggap ang pastor ng ikabubuhay nila sa church. Okay, sabi sa verse 13 to 14, alam niyo naman na sa temple kumukuha ng pagkain ng mga nagtatrabaho sa temple at yung mga nag-o-offer ng sacrifice, may share sila sa mga ino-offer sa altar. Ganito din ang utos ng Panginoon. Yung mga nagpipreach ng magandang balita ay dapat tumanggap ng ikabubuhay nila mula dito. So take note the word ikabubuhay. Sabi mo nga, ikabubuhay. Okay, malinaw yan. Kailangan malinaw kasi hindi naman niya sinabing ikayayaman. Tama ba? Gusto kong linawin yun kasi dapat malinaw sa atin yun. Kasi alam niyo po, sino po naniniwala na pwedeng yumaman ang pastor? Parang ayaw niyo ata, no? So gusto ko lang din kausapin ng mga pastor. Pastor, pwede kang yumaman. Mga pastors natin dito, di ba? Pwedeng yumaman ng isang pastor, pero hindi yayaman ng isang pastor sa pagpapastor lang. Kasi hindi naman po pagpapayaman ang pastoring. Amen? Ako po, kung talagang pagpapayaman lang gustong gawin, sana hindi na po ako ng pastor. Nag-artista na sana ako. Amen? Siguro, grabe, isang batikang artista na po siguro ako ngayon. Hindi, joke lang, no? Hindi naman sa pagmamayabang, pero hindi, joke lang, no? Diba? So, sana nag-business na ako. Actually, ako po ay graduate ng BSIT. Okay? At pagka-graduate ko, there was an offer, diba, to start working, no, sa labas. At nasa average ng 30 to 40,000 ang sahod ko sa isang bank, no, sa isang bangko. No, pero close ko po yun, tinanggal ko po yun just to start or just to serve God and to be a pastor. Amen? So po pwedeng yumaman ng pastor pero niyayaman ng isang pastor sa pagpapastor lang. So though some of our pastors, actually may mga pastors po tayo dito, may business, most of us po, hindi po drugs ha. Okay, and most of us po sa church lang talaga nanggagaling at umaasa ng ikabubuhay nila. No, pastoring kasi is not an easy task. Kung gusto naming maging effective na pastor talaga, kailangan mag full time. Okay? So, paalala lang po, kahit papastor at mga lingkod kami ng Diyos, okay, in behalf of all the pastors, okay, kahit pa mayaman kami spiritually, tama mo ba? Ang galing-galing namin mag-pray, ang dami naming declaration, ang dami naming alam na spiritual blessings patungkol sa inyo, hindi pa rin po maaalis ang katotohanan ng tao din kami at mga pangangailangan para mabuhay. Amen. Opo, ang dami naming kinakain na words of God, pero kailangan din kaming kumain ng bigas, ay di pala ng kanin. Kailangan may mga bills din kaming binabayaran. Kumakain din kami, may mga bills din kami, may pamilya din po kaming binubuhay, kaya karapatan lang namin ang makatanggap ng ikabubuhay dito. Okay? So ano ulit yung tatlong bagay? Okay? Na biblical truths, okay, about blessing the pastor. Number 1 is number 2,
Parang ganun lang yung iba, no? At pangatlo, okay, dapat tumanggap ang pastor ng ikabubuhay nila sa church. So this is not my words, these are the words of God. Amen? So ngayon, since ito na ang natutunan natin, nakita natin, okay lang pala, at karapat dapat din pala no, ang mga pastor natin, di ba, to receive blessing, appreciation, based on the words of God. Okay, ngayon naman, gusto ko rin kausapin po ang mga pastor na katulad ko. And actually, dito po sila. No, palapakan naman po natin mga pastor natin. So, to my co-pastors, let me speak to you. May mga paalala lang po ako sa inyo, no? 3 paalala actually. Unang-una, pastors, there are more important things than rights. Okay, may mga mas mahalaga pang bagay kaysa sa rights mo. Amen? Verse 15, pero hindi ko pa ginamit ang kahit alin sa aking mga karapatang ito. Hindi ko rin sinusulat ang mga ito ngayon para mag-claim na mga karapatan ko, mas mabuti pang mamatay ako kaysa alisin ng ibang tao ang karapatan kong ipagyabang ang bagay na ito. So it is our right as pastors of this church to be supported, appreciated, and receive material blessings from this church. Deserve naman talaga ng mga pastor natin. Tama po ba? But there are more important things than rights. So pastors, we must make certain that we do not exploit the people but rather edifies them. So bilang pastor, dapat ang goal natin, do not exploit people. Ibig sabihin, wag natin ipupush ang tao, di ba? Na gantong gawin mo, ganyan gawin mo. But rather, we edifies them. Palakasin natin sila. Ibig sabihin, kung itong rights na ito ang dahilan para ma-stumble ang believers at unbelievers, kahit wag na lang po kasi tungkulin namin ilapit kayo sa Diyos, hindi ang malayo dahil sa rights na ito. So sinasabi ni Apostle Paul, sige, kung nadi-discourage ka kasi kailangan i-bless ng pastor, o di wag ka nang magbigay. Di ba, ito ba ang dahilan para hindi ka a-attend ng church? Okay lang po. Actually, ganun din po gusto naming malaman, di ba? This church encourages, practices, but do not force our members to appreciate and bless our pastors. Kasi yung mga pastor natin, kinausap ko na yung mga yan at kinausap na sila ni Lord, may pera o wala, maglilingkod sila sa Panginoon. May laman ng tiyan o walang laman ng tiyan, pero mukha namang may mga laman ng tiyan nila. Amen? Maglilingkod yung mga yan sa Panginoon Diyos. So gusto ko lang i-remind na pwede nyo kaming i-bless, pero hindi namin kayo pinipilit to bless us. So kung may napipilitan po dito, patawarin kayo ng Panginoon. Hindi po. Kung may napipilitan po dito, wag na lang. No? Kasi ang goal naman natin, di ba, ma-bless namin kayo. Kung di kayo nabibless, okay lang din naman po. Kasi di naman po yan malaking bagay o di naman po yan big deal para po sa amin. At yan yung sinasabi ni Apostle Paul. Kasi nung time na yon, ang daming naiinis. Kasi ito ngayon pinag-uusapan. Sabi ni Apostle Paul, rights namin yun. Pero kung ayaw nyo talaga, di okay lang. Walang problema. Amen? Pangalawa, na paalala, pastors, stewardship is always the answer to our bakit. Next. Yan, bakit. No? Ginanyan ko na lang para mas maintindihan natin. Kasi di ba minsan sa pagsiserve kay Lord, ang dami nating mga bakit. Di ba? Hindi po yung bakit meal, ha? Okay, bakit? Bakit ganito? Bakit ako tutuloy? Bakit ganyan? Okay, sabi nga sa verse 17 to 18, kung kusa ko itong ginagawa, mag-expect ako ng bayad. Pero ginagawa ito bilang tungkulin na inutos ng Diyos sa akin. Ano ngayon ang ibabayad sa akin? Ito lang. Ano sabi niya? Ang ma-preach, magandang balita ng libre, nang hindi ako nagdedemand ng karapatan bilang preacher ng magandang balita. Bakit sinasabi ni Apostle Paul na i-preach niya ang gospel ng libre? Kasi during this time, listen, napaka-common pala ang traveling preachers and teachers. Ibig sabihin, nung time na ito, maraming mga sinasabing lingkod sila ng Diyos na ang ginagawa nila ay ginagawang business ang pagpipreach. Papasyal sa iba't ibang lugar, pas pagkatapos, manghihingi sila ng pera. Di ba? So yung pala ang nangyari, and many of them used their speaking skills to seek fame and fortune. Kaya ang dami talagang yumaman, di ba, ng mga sinasabi nilang mga lingkod ng Diyos. So ginagamit nilang pagtuturo para sumikat at para yumaman. Sinabi niya ito to set an example and teach us that pastors, hindi pera, hindi sahod ang dahilan at sagot, bakit tayo magpapastor at magpapatuloy? Pero stewardship. Amen? Stewardship. Ibig sabihin, we are men and women of God. Yes, we are pastors. Yes. But more than anything else, we are servants of God. So maglilingkod tayo sa kabila ng maraming bakit natin because stewardship is always the answer to our bakit. Amen? Bakit ako tutuloy? Stewardship. Amen? And last but not the least, malapit na tayong matapos, pastors, measure up to your calling. Amen?
measure up to your calling. Verse 24 to 27, alam niyo naman sa race, tumatakbong lahat, pero isa lang ang nakakakuha ng prize. Kaya galingan niyo ang pagtakbo para makuha ang prize. Dumadaan sa matinding training ang bawat runner para manalo ng prize sa temporary lang. Pero tayo, nagti-training tayo para makakuha ng prize na hindi masisira kahit kailan. Kaya tumatakbo ako, nakafocus sa finish line, para din akong boxer na tumatama ang bawat suntok. Pinapahirapan ko ang katawan ko, disiplina itong mabuti para hindi ako ma-disqualify after kong mag-preach sa iba. Alam niyo po ba na very challenging ang pagpapastor? Sa pagtapos ng chapter, gumamit si Paul ng metaphor bilang paghahalin tulad na ang paglilingkod at pagpapastor ay katulad ng isang atleta. Okay? Historically kasi, the city of Corinth, no, kung saan sinulat, okay, was the location of the biennial Isthmian Games, second in fame to the Olympic Games. So ibig sabihin, doon madalas ginaganap yung parang nangyari sa Paris Olympics, di ba? So parang ganoon, very sikat talaga yung lugar na yun at ginaganap pa dito ang mga ang mga Olympics. At maraming taga-Corinthian church ang gustong makamit ang wreath of crown of glory. Pakita mo nga, okay? Gintong medalya sa panahon natin ngayon, di ba? Yung sa panahon natin ngayon, yung kay Carlos Yulo, yung bilog, tapos kinakagat nila po ba? Ginanong ko rin minsan yung sa akin, di ba? Nung graduation ko, yung pala, binili lang pala ng nanay ko sa di ba? Sa PTL ba yun? Kala ko nakuha ko yung, joke lang po yun, no? So, lahat po ay nagdi-desire makatanggap ng pinasabi nating wreath of glory. Sige, pakita mo yan. So, yung wreath of glory, nilalagay po yan sa ulo at nagpapakita na ako ay kampyon, ako ay panalo, ako ay ganito. So, Apostle Paul concluded, kung sa sports, grabe ang training, makamit lang ang wreath, how much more sa paglilingkod sa Diyos? Di ba? Paul was afraid not of losing his salvation next, but of failing to measure up to his calling. Hindi siya afraid, di ba, na baka mawala ang salvation niya. Hindi. Afraid siya, baka tinawag siya ni Lord, pero hindi naman siya nag-a-act as one. And the preaching of the gospel must never be looked at it any manner except that we give it our very best. Otherwise, we lose the reward. So pastors, I'm talking to our pastors here, we should measure up to our calling. Tinawag ka na rin lang ng Panginoon Diyos, galingan mo ng maglingkod. Amen? So pastor, tinawag tayo ng isang magaling, makapangyarihan at excellent next God, okay? Kaya galingan nating maglingkod sa Kanya. Ako po actually, nung nag-i-start pa lang ako nagsaserve, di pa po ako pastor. Ako po ay, nag-start ako as drummer, naging worship leader ako, okay, naging media po ako, lahat. Sino po dito, alam ko makakapag-testify lahat ng nakasama ko sa ministry, I always bring the best. No, pag hindi nila ginagaling at nakita ko na parang hindi masyadong the best yung ginagawa, magagalit po ako talaga. Ayusin natin, para kay Lord to, kasi I always give my best. Kaya mapapansin mo sa church, I always give my best. Inaayos po natin lahat. Gusto ko perfect kasi we serve the best God. Why shouldn't we give the best? No, ganun din po sa pag-preach sa church po natin ngayon. Alam niyo po ba lahat na nagpi-preach, bago sila mag-preach, chine-check po namin? Inaayos po namin, tinutulungan namin sila. Amen? Because we really want the best for you and for God. Amen? Okay lang, hindi tayong magaling sa simula, pero see to it naman na gumagaling kang mag-preach, mag-disciple at mag-pastor. Sino po dito makakapagsabi ang mga pastor po natin ay gumagaling? Amen? Siyempre, gumagawa po at gumaganda. Amen? Tumataba daw, sabi nila. Sorry po sa word. Lumulusog pala, no, sa words. No? Ako rin po, lumulusog na ako. No? Ano pa? Okay, nakikita naman natin gumagaling sila mag-disciple at mag-pastor. Amen? So, palakpakan natin ang ating mga pastor. So, let me end with this. Sa verse 1 to 2, sa conclusion, sabi niya, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. So sinasabi niya dito, alam niyo ba si Apostle Paul, no, very controversial pastor po si Apostle Paul. No, very controversial apostle po siya. Bakit? Kasi unang-una si Apostle Paul po ay number 1 na taga-intrigue, taga-papatay sa mga Christians. Okay, pangalawa, dati po, hindi mo pwedeng tawaging apostle ang isang tao
kapag hindi siya mismo dinisciple ni Jesus. So ang tanong, paano siya naging apostle? The reality is, una nang namatay si Christ pagkatapos naging disciple si Apostle Paul. Pero alam nyo ba, may story, listen to this, di ba, na bago pala, pagkatapos mamatay ni Christ, hindi ko po sinasabing ito yung totoong nangyari, pero possibly, may namin nagsabing theory na possibly ito yun. Okay, di ba, nagpipray sila bago bumagsak ang Holy Spirit. Anong instruction ni Jesus Christ? Di ba, bago kayo, hintayin nyo muna ang coming of the Holy Spirit. Tama po ba? Pero nung ginawa nila, naghanap sila kagad ng papalit sa 12 disciples na namatay. 'Di ba? Si Judas. Instead na hintayin si Holy Spirit, ginawa nila, hinanap kagad nila. At ang sabi doon, they cast lots, no? May parang parang pustahan 'yun kung sinong pwedeng maging ano. At doon, si Matias ba 'yon? At naging disciple si Matias. At alam niyo po ba, pagkatapos sa banggit si Matias sa Bible, di na po siya nabanggit after. At sabi nila, most probably, baka daw yung dapat papasok at, di ba, pupuno ng 12 disciples ay walang iba kundi si Apostle Paul. Pero dahil nag-aapura sila, hindi nila nahintay. Pero still, di ba, naging apostle pa rin po siya. Bakit? Si Apostle Paul lang naman po, ang sumulat ng 1/3 ng New Testament. Wow! 1/3 ng New Testament. Di ba? So, meron siyang maipagyayabang talaga. Pero alam nyo ba, kahit ganun po siya kagaling, kahit masipag siya, marami pa rin hindi siya kinoconsider as apostle. Sabi niya, okay lang, kahit hindi niya ako consider as apostle. Pero isa lang masasabi ninyong talagang apostle ako kasi tinan niya yung mga result ko. Ang dami niyang naiplant na churches. Ang dami niyang napagaling, ang dami niyang nagawang mga, sabi nga nila, he is the second next to Jesus. Grabe. Diba? Sabi nga ni Pastora Faity dati, kung nabuhay lang daw si Apostle Paul ngayon, aasawahin ko yun, sabi niya. Bang klase itong mamang ito kasi iba talaga si Apostle Paul. So lumalabas that the seal and authenticity, next natin. The seal and authenticity of a genuine pastor called by God is a change in life through preaching the gospel. So masasabi mo na isang tao ay talagang tinawag na pastor kapag once na-touch din ang buhay mo because of him or her. Sino po dito na bago din ang buhay natin because of our pastors? Palakpakan naman po natin sila. Diba? Pangalawa na lang yung magaling magsalita. Pangalawa na lang yung diba, yung talagang pag nagsuot, talagang pastor na pastor. Kaya nga po ako nagsuot na ganito, no, para pastor po ako. Naglalakad ako dati sa Mercury Drugs. Good morning, Father, sabi nung guard. Sabi ko, buti na lang Father's Day. Well, hello po, good morning, sabi ko. Kasi Father's Day mamaya, so amen. So dito po, na-touch. Sino po dito na-touch ang buhay na bago, na-cut to the heart ng marinig mag-preach ng mga pastors natin? Everyone can preach, but not everyone is anointed by God to be a pastors. Sa ating mga humble, magagaling, mapagmahal na pastor, thank you for your service to God and to this church. Pastors, your service, life, testimonies, sacrifices, and calling changed many people's lives and brought people back to Christ. Hindi po lahat ginagawa yan. Ilan po kayo sa mga taong ginagamit ngayon ng Panginoon? You may not be pastor to others tulad ni Apostle Paul. Baka sa pamilya niyo, hindi ka kinoconsider na pastor. Ano naman yan? Pastor lang yan. Diba? Ano naman yan? Diba? Minsan minamalit lang tayo, pastor lang yan or what? But gusto ko pong malaman po ninyo na ang simbahang ito, ang Lighthouse Church International, is grateful, blessed, honored to have you mighty men and women of God, pastors of this local church and this generation. Amen? So because of that, happy Pastors Appreciation po sa ating mga pastor. Pastors, we appreciate all of you. Palakpakan po